in God? Of course, I believe in God. Niniwala ko yun. How often do you pray? Every day, every time, every day. 2 times a day. Pagkagising tsaka bago matulog. Do you attend church service or mass? Umattend ka ba ng misa? Oo naman, every Sunday. Maraming tao ang nagsasabing naniniwala sila sa Diyos. Marami ang nagsasabing nagdadasal sila. Ngunit, sino nga ba ang Diyos sa buhay nila? Paano kumikilos ang Diyos na pinaniniwalaan nila sa kanilang mga buhay? Hindi natin maiaalis ang katotohanang unti-unting nawawala o nababawasan ang mga kabataang patuloy na nagdarasal. Marami ang nagsasabi na corny kapag pinag-usapan na ang Diyos sa mga pang-araw-araw na usapan. Corny nga ba ang pag-usapan ng Diyos? Isang online site ang aming nasa liksik at nakasaad dito ang isang katanungan. Why are so many young people falling away from faith? At ito ang kanila binigay na kasagutan. A recent survey conducted by the Barna Group, a leading research organization whose focus is on the relationship of faith and culture, found that less than 1% of the young adult population in the United States has a biblical worldview. Even more startling, the data shows that less than 1/2 of 1% of Christians between the ages of 18 and 23 has a biblical worldview. Ang survey na ito ay sa Amerika. Paano naman kaya ang sa Pilipinas? Ilang porsyento ng kabataan ng mga Pilipino ang may pananampalataya sa Diyos? Religious organization na kinabibilangan mo? Ngayon, kasali ako sa CFC Youth for Family and Life. Ayun. So tanong ko, bakit pinili mo magbigay ng time and effort para sa religious organization mo? Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero kasi doon ko nakikita yung sarili kong masaya. Kumbaga, parang doon komportable ako na parang doon nakikita ko doon yung worth ko. Kaya nagbibigay ako ng time. Tsaka, kasi kakaiba yung feeling, yung parang, yung pakiramdam mo na parang hindi ka lang simpleng tao, na parang there's something in you pag nandun ka. Ayun. So next question. Sa tingin mo sa panahon ngayon, yung mga sa mga kabataan, sa teenager, marami pa rin ba yung katulad mo na nagbibigay ng time and effort for their religion or yung kanilang spirituality? Yan, sa panahon ngayon, yun nga, kasi parang, di ba, alam natin na, syempre, pag yung mga simpleng kabataan, yun, parang ang unang agad sa kanila, parang, yun nga, hindi mahilig sa mga ganong bagay. Pero yun, sa amin, nakikita naman namin na, may mga nag-e-effort pa din. Pero syempre, kasi, struggle pa rin para sa amin. Kahit sa akin, mahirap pa din, na, syempre, ang daming temptation, ang daming, kumbaga, ang daming pwedeng pumigil sa'yo, pero pag andun talaga, parang hanap-hanapin mo na kasi. Ayun. Hi, I'm Joyce Angelica Escacho. I'm an active servant leader in YFL. YFL stands for Youth for Family and Life. This organization, YFL, focuses on evangelizing youth as evangelizers to the family, and it is a pro-life organization. Yan. So, Joyce, so bakit pinili mo magbigay ng time and effort for this organization? Actually, I started as a KFL. Siya yung parang prerequisite sa YFL, Kids for Family and Life. Ito ay dahil yung parents ko, part sila ng CFC FFL naman. Being a daughter, automatically nag-KFL ako. Tapos,
after KFL, automatically din, naging YFL ako. And from that, kasi medyo mahaba na yung time ko compared to other YFL, tinawag ako bilang servant leader. Being a servant leader, dun ako nag-enjoy. Sobrang ang dami kong nagawa. Masaya siya na you're incorporating your fun life into evangelizing. Habang nagsaserve ka kay Lord, habang nag-worship ka, masaya ka. And so, another question. Sa tingin mo sa panahon ngayon, yung mga teenager, kabataan, nagbibigay pa rin ba sila ng time and effort for their spirituality or their religion or religious organization? Ganun. As I can see naman, being a part of CPM then, being a part of YFL, maraming youth na active as a churchgoer, active as a servant in evangelization. Yung range ng youth na kilala ko kasi active sila sa simbahan. So, for me, madami pa rin naman na nagsaserve kay Lord. Yes, ayun. Thank you, Joyce. Bakit napili mo na maging isang atheist? Ako, kaya ako napili maging atheist kasi una, para sa akin, peaceful siya as compared sa pag may sinusunod kang religion na iniisip mo yung afterlife. Kumbaga, siya, para sa akin, balot ng fear. Kumbaga, puro consequence na afterlife consequence instead na yung present consequence yung iniisip mo. Kaya napili ko maging atheist. Yeah, so sa ngayon, sa tingin mo ba yung mga teenager, mga kabataan ngayon, sa tingin mo pa ba sila? In touch pa ba sila with their religion or with their spirituality? Sa nakikita ko, mas nakakarami ay para sa akin hindi na. Kumbaga, although nagpa-participate pa rin sila sa kanilang religious practices, pero as compared sa before, hindi na sila ganun ka-connected sa nila, sa mga core values ng religion nila. So, thank you. So, Paul, bakit naisip mo or napili mong maging atheist? Well, naging atheist or let's say na humanist. I begin to doubt things, tsaka kasi yung humanism, di naman siya, well, parang magkapareha lang sila ng atheism, pero more into moral. Like, yung isolve mo isang problem mo na hindi mo gagamitin yung practices ng Bible. Yeah. Well, second question. Ayan, so ayan, thank you. Sa tingin mo ba sa panahon ngayon, may mga yung mga tao ba ngayon parang in touch pa rin ba sila sa religion nila or sa spirituality? So, para sa akin, siguro, well, ako, hindi nga, teenager pa lang, pero yung paniniwala ko parang naiiba na. Hindi na siya katulad ng mga sa tradition. Pero yung family ko, traditional yung nila, paniniwala. Yan, sisimba kada linggo. Sa tingin ko, yung mga Filipino ngayon, mas marami nang nagda-doubt. Lalo na ngayon, talamak na yung technology, Facebook, social media, ganyan. Tapos, tsaka, we're in desperate times na kasi, lalo na ngayon, 2014, dami na problema. So, parang, yung mga problema natin, isasuggest pa ba natin? Kailangan natin na umakto na sa atin kesa naman na magmukha lang na mag-pray ka kesa gumawa ng solusyon mo para sa'yo talaga. Ayan, so thank you. So yun, Ash, bakit napili mo maging isang atheist? So sa akin, kaya napili kong maging atheist kasi I've been reading a lot of books about history. So, ang common trend among religion is nagiging siyang convenient excuse na pumatay.
killing in the name of God. Tingnan mo ISIS ngayon sa Middle East. They kill for Allah. So, kung sasabihin mo naman ng Christian is masabaw, hindi rin. Kasi tingnan mo rin ang past histories ng Kristiyano. Crusades, Maleficarum, kung paano nila sinunog yung mga witches or suspected witches. So, para sa akin kasi ang religion is nagiging siyang hindrance para makatulong sa kapwa mo. Kasi may certain standards ka nang susundan sa religion na kumbaga may inuhusgahan mo na yung mga hindi kaparehas mo na yan, hindi maililigtas yan kasi hindi sila ganito. Hindi sila ka-religion mo na kailangan mo silang iligtas. So, kaya, para sa akin, para mas makatulong ka sa tao, I chose na maging atheist kasi at least yun, wala kang boundaries na sinusundan. So, yun yung choice ko. So additional question. Sa tingin mo yung mga kabataan ngayon, teenager, sa tingin mo in touch pa rin ba sila with their religion or with their spirituality? Sa ngayon, hindi na. Kasi before, ang religion is siya lang yung meron nun sa tao eh. So, siya lang yung susundan nila noon. E ngayon, ang dami mo ng distractions, ang dami mo na pwedeng gawin. So, yung kabataan yun, most likely hindi materialistic. Hindi na spirituality. Hindi na spiritual in the sense. So, thank you. Box.com.